habang unti-unting namamatay ang mga binti ni Carmela sa malamig na silyang gulong. Sa mismong ibaba, nag-iinit ang sofa ng kanilang sala sa halik ng kanyang asawa't sariling kapatid. Pirmahan na lang niya sana, pabigat na nga ang lumpo. Ang walang awang tawa ni Elena. Pero hindi nila alam, sa nanginginig na kamay ni Carmela ay isang reseta. Siya ay nagdadalang tao. Pinunasan niya ang luha at sumumpa. Walang halimaw ang makakakuha sa kanyang pamilya. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang inang lumpo para sa paghihiganti? Ano ba naman yan, Renato? Hanggang kailan tayo magtatago sa anino ng isang babaeng hindi na nga makatayo sa sarili niyang mga paa? Nakakasakal na ang amoy ng gamot sa bahay na ito. Parang nasa loob ako ng isang punerarya. Ang matalas at malutong na boses ni Elena ay pumailan lang sa malawak na sala. Tila mga bubog na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Walang bahid ng hiya ang kanyang tono. Sa halip ay puno ito ng pagmamataas at pagkairita. Na tila ba siya ang tunay na may-ari ng tahanang iyon? Sa madilim na bahagi ng itaas ng hagdan, nakaupo si Carmela Montoya sa kanyang silyang gulong. Ang tanging sasakyang nag-uugnay sa kanya sa mundong dati ay pinamumunuan niya. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na puting stick na may 2 pulang guhit. Ang katibayan ng isang himalang matagal na nilang ipinagdarasal ni Renato. Balak niya sanang sorpresahin ang asawa. Balak niyang sabihin na sa kabila ng kanyang pagkalumpo, biniyayaan sila ng isang bagong buhay. Ngunit ang bawat salitang naririnig niya mula sa ibaba ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Konting tiis na lang, Elena. Alam mo namang kailangan pa nating makuha ang huling pirma niya sa mga papeles ng kumpanya. Hayaan mo na muna siyang mabulok sa kwartong yon. Malapit na ring matapos ang paghihirap natin. Ang boses ni Renato, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Carmela ng kanyang buhay at dangal, ay malamig pa sa yelo. Walang bakas ng pagmamahal, walang kahit katiting na awa para sa asawang gabi-gabing nagdurusa sa sakit ng mga binti. Narinig ni Carmela ang kalasing ng mga baso ng alak, isang tunog ng pagdiriwang sa gitna ng kanyang sariling libing. Nararamdaman ni Carmela ang pag-init ng kanyang mga mata, ang mainit na daloy ng luha na hindi niya mapigilan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo, at itanong kung bakit ang sarili niyang dugo at ang lalaking nangakong magmamahal sa kanya hanggang sa huling hininga ay nagagawang pagtaksilan siya ng ganito. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay at ang kanyang mga binti ay nananatiling manhid, walang pakiramdam. Tila isang mabigat na pasanin na nakakabit sa kanyang katawan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay marahas at mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng isang masikip na hawla ng dibdib. Narinig niya muli ang boses ni Renato. Ito para sa iyo. Mas bagay ang kwintas na ito sa leeg ng isang babaeng marunong lumakad patungo sa akin. Hindi tulad ng asawa kong parang rebultong bato na lang na kailangang buhatin at pakainin. Alam ni Carmela ang kwintas na yon. Iyon ang paborito niyang perlas, ang regalong ibinigay ni Renato sa kanilang unang anibersaryo. Ang pagnanakaw na ito ay hindi lamang sa material na bagay, kundi ang mismong pagkatao at dangal ni Carmela na unti-unting nilalapastangan ng 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Isang malamig at tuyong kamay ang biglang pumatong sa balikat ni Carmela na naging dahilan ng kanyang paglukso sa gulat. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang malulungkot na mata ni Yaya Rosa. Ang matanda ay dahan-dahang umiling, ang kanyang mga daliri ay nakapatong sa kanyang sariling labi bilang senyas ng pananahimik. Sa kabila ng dilim, nakita ni Carmela ang pagdamay sa mukha ng bunuoy, ang tanging tao sa bahay na yon na tunay pang nagmamalasakit sa kanya. Dahan-dahan at walang nililikhang anumang ingay, hinila ni Yaya Rosa ang silyang gulong pabalik sa loob ng kwarto ni Carmela. Pagpasok sa loob ng silid,
Ang amoy ng mga disinfectant at gamot ay muling sumalubong sa kanya, isang paalala ng kanyang kahinaan. Inalalayan siya ni Yaya Rosa na makahiga sa kama. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat na tila ba isang porselanang madaling mabasag. Si Carmela. Hindi na napigilan ni Carmela ang humagulgol ng tahimik sa dibdib ng matanda. Walang mga salitang lumalabas, tanging ang panginginig lamang ng kanyang balikat ang nagpapakita ng bigat ng pasakit na kanyang dinadala. Paano siya lalaban kung ang kanyang sariling katawan ay itinataksil din siya? Paano niya poprotektahan ang maliit na buhay sa loob ng kanyang sinapupunan mula sa mga halimaw na nagkukubli sa ilalim ng maskara ng pagmamahal? Ilang sandali pa, ang tunog ng mga yabag ng paa sa labas ng pinto ay nagpapatak ng kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis na itinago ni Carmela ang pregnancy test sa ilalim ng kanyang unan at nagkunwaring natutulog, ipinikit ang mga matang namamaga sa pag-iyak. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa pasilyo, kasabay ng pamilyar na amoy ng pabango ni Renato na hinaluan ng amoy ng alak. Lumalapit ang anino ng lalaki sa kanyang kama. Naramdaman ni Carmela ang pag-usog ng kutsyon nang maupo si Renato sa tabi niya. Isang kamay ang humaplos sa kanyang buhok, isang paghaplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pananakit ng kanyang balat. "Gising ka pa ba, mahal ko?" Malambing na tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari na tila ba walang nangyaring pagtataksil sa ibaba. "Dinalhan kita ng gatas. Kailangan mong inumin ito para makatulog ka ng mahimbing at hindi ka na mabalisa." Inangat ni Renato ang ulo ni Carmela at inilapit ang baso sa kanyang labi. Ang puting likido sa loob ng baso ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ngunit para kay Carmela, ito ay tila isang lawa ng kapahamakan. Alam niya na ang bawat patak nito ay may kasamang lason na unti-unting sumisira sa kanyang isip at nagpapanatili sa kanya sa kadiliman. Tumingin siya sa mga mata ni Renato, naghahanap ng kahit katiting na konsensya, ngunit wala siyang nakita kundi ang isang malamig na pader ng kasakiman. Uminom si Carmela. Ang bawat paglunok ay tila isang pagtanggap sa kanyang kalbaryo, habang ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot ay mahigpit na nakakuyom. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Kung ang pag-ibig ay naging isang patalim na sumasaksak sa kanyang likuran, hanggang kailan siya mananatiling biktima bago siya matutong gumapang palabas ng sarili niyang libingan? Ang tamis ng gatas na pilit dumaan sa kanyang lalamunan ay may kasamang pait na tila sumasakal sa kanyang kaluluwa. Habang dahan-dahang hinahaplos ni Renato ang kanyang pisngi, naramdaman ni Carmela ang bawat daliri nito na tila isang malamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mahigpit, hindi dahil sa antok, kundi dahil sa matinding pandidiri na hindi niya maipakita. Sa ilalim ng kanyang dila, maingat niyang ikinubli ang makapal na likido, pinipigilan ang sarili na mabulunan o mailabas ang anumang senyas na hindi niya nilunok ang laso na nais pumatay sa kanyang katinuan. "You need to rest now, mahal ko. Masyado kang naging emosyonal nitong mga nakaraang araw. Baka makasama yan sa paggaling mo," bulong ni Renato. Ang kanyang hininga na amoy alak ay dumampi sa tenga ni Carmela. Matapos ang ilang sandali ng nakakangilong katahimikan, narinig ni Carmela ang marahang pag-usad ng mga yabag ng paa patungo sa pinto, na sinundan ng banayad na paglapat ng mabigat na kahoy ng pintuan na naghudyat ng pag-alis ng asawa. Nang masiguro niyang wala na ang presensya ni Renato, mabilis na kumilos ang kanyang mga bisig. Ang kanyang mga binti ay nananatiling mabigat at walang buhay, tila dalawang troso na nakagapos sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang determinasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay pa niya.
Gamit ang kanyang mga siko, hinila niya ang kanyang sarili patungo sa gilid ng kama. Ang bawat pag-usad ay isang kalbaryo. Ang friksyon ng kanyang balat sa malambot na sapin ng kama ay nagdudulot ng hapdi. Ngunit mas masakit ang katotohanang kailangan niyang gumapang sa sarili niyang bahay upang mabuhay. Nang marating ang gilid, maingat niyang kinuha ang maliit na paso ng halaman na nasa ibabaw ng side table. Doon niya ibinuhos ang lahat ng gatas na itinago sa ilalim ng kanyang dila. Ang bawat patak ay tila isang sumpa na kanyang itinatapon. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang baso ng tubig na palaging iniiwan ni Yaya Rosa at nagmumog ng paulit-ulit hanggang sa mawala ang malapot na lasa ng gamot. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis. Ang bawat pintig ay tila isang tambol na nagbababala sa kanya ng panganib. Hindi niyo ako matatalo. Bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang mga daliri ay humahawak ng mahigpit sa gilid ng kama hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hindi pa man siya lubusang nakakabalik sa kanyang pagkakahiga nang muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi si Renato ang pumasok, kundi si Elena. Ang kanyang kapatid ay nakasuot ng isa sa mga paboritong sutlang bestido ni Carmela. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. May dala itong bote ng mamahaling pabango, ang pabangong huling regalo ng kanilang yumaong ina kay Carmela. Ate, hindi mo naman na ito magagamit, di ba? Sayang naman, kung mapapanis lang dito sa vanity table mo, wika ni Elena habang walang pakundangang isinasaboy ang pabango sa kanyang sariling leeg. Ang bawat pagpisil sa sprayer ay tila isang sampal sa alaala ng kanilang ina. Lumapit si Elena sa kama at tiningnan ng kapatid na tila isang basurang itinapon sa tabi ng daan. You know what, ate? Ang swerte mo pa rin. You get to lie here all day while Renato and I take care of everything. Ang hirap kayang magpatakbo ng kumpanya at mag-alaga sa'yo at the same time. Napaka-demanding mo kasi kahit lumpo ka na. Tinitigan ni Carmela ang kapatid. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit ang kanyang kalooban ay nagliliyab sa galit. Elena, bakit? Mahinang tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng nabasag na kristal. Tumawa si Elena. Isang maikli at mapang-uyam na tawa na walang bakas ng pagsisisi. Bakit? Kasi lagi ka na lang ang bida, ate. Mula bata tayo, ikaw ang magaling, ikaw ang matalino, ikaw ang pinakasalan ni Renato. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. You're just a broken doll in a fancy room. At si Renato, siya mismo ang nagsabi sa akin, mas masarap daw magmahal ng babaeng nakakatayo at nakakasabay sa kanya, hindi yung kailangang buhatin pati sa pag-ihi. Yumuko si Elena at inilapit ang kanyang mukha sa tenga ni Carmela. Ang kanyang boses ay naging isang matalas na bulong. Pirmahan mo na ang mga papeles bukas, ate. Para naman kahit papaano, may pakinabang ka pa bago ka namin tuluyang makalimutan. Kaya matapos ang kanyang malupit na pahayag, lumabas si Elena na may kasamang malakas na paghampas ng pinto na tila yumanig sa buong silid. Naiwan si Carmela sa gitna ng katahimikan. Ang amoy ng pabango ng kanyang ina ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pighati. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding determinasyong protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa dilim, dahan-dahang hinaplos ni Carmela ang kanyang tiyan. Naramdaman ang init na nagmumula sa bagong buhay na yon. Huwag kang mag-alala, anak. Maglalakad ang nanay. Lalaban tayo. Kinaumagahan, pumasok si Yaya Rosa upang linisin ang kwarto. Habang inaayos ang mga gamit, napansin ng matanda ang maliit na paso ng halaman sa tabi ng kama. Ang mga dahon nito na dati ay luntiang-luntia
ay biglang nangitim at nalanta. Tila sinunog ng isang malakas na kemikal. Kinuha ni Yaya Rosa ang paso at tiningnan ang lupa, na tila may malagkit na puting likidong nanunuot dito. Ang matanda ay napatingin kay Carmela, na noon ay nakatingin din sa kanya, nang may malalim at makahulugang emosyon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay naging isang sumpaan ng katapatan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Yaya Rosa, narinig nila ang mabilis na yabag ng paa ni Renato sa labas. Tila may hinahanap itong nawawalang bagay. Ang kanyang boses ay narinig na sumisigaw mula sa pasilyo. Nagtatanong kung nasaan ang mga susi ng vault. Ang tanong na naglalaro sa isipan ni Carmela habang tinitingnan ang nalantang halaman ay hindi na kung bakit siya pinagtaksilan, kundi kung hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang unti-unting pagbabalik ng lakas bago siya tuluyang lamunin ng mga halimaw sa loob ng sarili niyang tahanan. Kung ang lupa ay hindi na kayang tanggapin ang lason, paano pa kaya ang kanyang sariling katawan na ngayon ay nagdadala ng dalawang buhay? Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga kurtina ng mansyon ay tila walang dalang init para sa nanlalamig na puso ni Carmela. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas na sinundan ng tunog ng pagbukas at pagsara ng mabigat na pinto sa ibaba. Ang bawat yabag na papalapit sa hagdan ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit ang kiliti ng pag-asa ay muling sumibol nang marinig niya ang isang pamilyar at baritonong boses na nakikipagtalo kay Renato. Renato, kailangan kong papirmahan ang mga huling papeles ng kumpanya kay Carmela. Hindi ito pwedeng ipagpaliban dahil may deadline ang Securities and Exchange Commission. Ang boses ni Victor Salazar ay puno ng awtoridad at pagtitimpi. Si Victor, ang matapat na abogado at matalik na kaibigan ni Carmela mula pa noong kolehiyo, ay ang tanging tao na hindi kailanman nabulag ng mabulaklak na salita ni Renato. Victor, sinabi ko na sa'yo, hindi pa maayos ang lagay ni Carmela. Masyado siyang mahina at madalas ay hindi niya kilala ang mga tao sa paligid niya. Mas mabuting ako na lang ang pumirma bilang kanyang legal guardian. Sagot ni Renato, ang kanyang boses ay tila isang malambot na pilus na nagtatago ng matatalas na tinik. Hindi maaari iyon, Renato. Hanggat wala pang formal na deklarasyon mula sa korte na incompetent siya, siya lamang ang may karapatang pumirma sa mga dokumentong ito. At bilang kanyang abogado, tungkulin kong masiguro na alam niya ang kanyang nilalagdaan. Giit ni Victor. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay umalingaw-ngaw sa silid ni Carmela bago pa man makahadlang si Renato. Pumasok si Victor. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa kinaroroonan ng kaibigan. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila tumigil ang mundo para kay Victor. Ang dating masigla at matapang na si Carmela Montoya ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili, maputla at nakaupo sa silyang gulong sa tabi ng bintana. Ang puso ni Victor ay tila pinipiga sa matinding pighati. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat na tila natatakot na baka biglang maglaho ang babaeng matagal na niyang lihim na minamahal. Carmela, kumusta ka na? Mahinang tanong ni Victor habang lumuluhod sa tabi ng kanyang silyang gulong upang maging kapantay ang kanilang paningin. Hindi nakaligtas sa matalas na mata ng abogado ang panginginig ng mga labi ni Carmela at ang takot na kumikislap sa kanyang mga mata habang nakatingin sa direksyon ni Renato na nakatayo sa may pinto. Maingat na kinuha ni Victor ang malamig na kamay ni Carmela. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, naramdaman ni Carmela ang init at seguridad na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang hawak ni Victor ay hindi pagmamay-ari, kundi isang tahimik na pangako ng proteksyon. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Renato, dahan-dahang gumalaw ang hintuturo ni Carmela. Gamit ang kanyang huling lakas ng loob, isinulat niya ang mga letrang TULONG sa palad ni Victor.
Ang bawat guhit ng kanyang daliri sa balat ni Victor ay tila isang pagsigaw sa gitna ng kawalan. Naramdaman ni Victor ang bawat titik at ang kanyang panga ay nagtagis sa matinding galit na pilit niyang itinago. Tumingin siya kay Carmela, isang malalim na pagtingin na nagsasabing naintindihan niya ang lahat. "Huwag kang mag-alala, Carmela. Nandito na ako. Gagawin natin ang lahat para maayos ang lahat ng ito." Bulong ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Carmela. "Enough of this drama, Victor. Nakikita mo namang pagod na ang asawa ko. You're just stressing her out with your legalities." Singal ni Renato habang pilit na hinahila si Victor palayo. Kasabay nito ang pagpasok ni Elena sa silid. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig. "Attorney Salazar, I think it's time for you to leave. My sister needs her medication at bawal siyang maabala ng kahit sino. Kami na ang bahala sa kanya, so please, just go." Mataray na wika ni Elena habang itinuturo ang pinto. Tumayo si Victor. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na tore na hindi matitibag ng anumang bagyo. Tumingin siya kay Renato at Elena nang may matinding puot na balot ng malamig na profesionalismo. "Aalis ako ngayon, ngunit asahan ninyong babalik ako. At sa susunod, hindi lang mga papeles ang dala ko, kundi ang katotohanang pilit ninyong ibinabaon sa limot." Bago tuluyang lumabas, muling lumingon si Victor kay Carmela. Ang kanilang mga mata ay nag-usap sa isang lengguwahe na tanging sila lamang ang nakakaalam. Sa gitna ng kadiliman ng mansyong yon, isang mitya ng pag-asa ang muling nagliyab. Nang tuluyang sumara ang pinto, naiwan si Carmela na muling nakaharap sa kanyang mga kaaway. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat sa kanyang dibdib ay nabawasan ng isang munting lihim. Habang pinagmamasdan ni Carmela ang pag-alis ng sasakyan ni Victor mula sa bintana, naramdaman niya ang marahang sipa sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang paalala na hindi na lamang siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Sapat ba ang isang lihim na mensahe sa palad upang gibain ang mga pader ng kasinungalingang itinayo ng mga taong itinuturing niyang pamilya? O ito na ang huling pagkakataon na makakahawak siya ng isang kamay na hindi nagtatangkang saktan siya? Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Elena ay pumasok sa silid bago pa man ang kanyang anino. Isang amoy na tila sumasakal sa huling bakas ng kaligtasang nararamdaman ni Carmela mula sa pagbisita ni Victor. Sa gitna ng dapit hapon, ang silid ay binalot ng kulay kahel na liwanag. Ngunit para kay Carmela, ito ay tila isang nagbabagang apoy na nagpapaalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Naririnig niya ang marahas na pag-usad ng mga hanger sa loob ng kanyang malawak na aparador. Ang tunog ng metal na kumikiskis sa kahoy na tila babawat isang damit na hinahila ni Elena ay isang piraso ng balat na tinatapyas mula sa katawan ni Carmela. "You know, ate, masyado nang masikip ang closet ko sa kabilang kwarto. At dahil mukhang hindi mo na naman kakailanganin ang mga silk dresses na ito sa silyang gulong mo, hihiramin ko na muna, ha?" Wika ni Elena habang isinusukat ang isang pulang bestido sa harap ng salamin. Humarap siya kay Carmela nang may mapanguyam na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit na matagal nang nabulok sa kanyang puso. "Bagay ba, ate? Sabi ni Renato, mas lumilitaw daw ang ganda ko sa kulay na ito kaysa sayo. Siguro dahil hindi ako mukhang may sakit." Ang bawat salita ni Elena ay tila isang patalim na unti-unting ibinabaon sa puso ni Carmela. Pinanood niya ang kanyang kapatid. Ang batang babaeng dati ay kinakandungan niya at binibigyan ng lahat ng kanyang laruan, habang nilalapastangan nito ang kanyang pagkatao. Ang middle child envy ni Elena ay lumabas ng buong buo, isang lason na tila matagal nang naghihintay ng pagkakataong kumalat. "Lahat na lang na sayo, ate." Patuloy ni Elena habang hinahaplos ang tela ng bestido. Ang atensyon ni na mama, ang talino sa kumpanya pati si Renato
Pero tingnan mo ngayon, nasaan ang korona mo? Nasa akin na ang asawa mo at malapit na ring mapunta sa akin ang posisyon mo sa kumpanya. You're just a ghost in this house, ate. Isang anino na nakaharang sa liwanag namin. Sa gitna ng pangungutya ni Elena, pumasok si Renato sa silid. Ang kanyang presensya ay nagdala ng mas matinding lamig sa paligid. Hindi man lang niya tinignan si Carmela. Sa halip, lumapit siya kay Elena at hinalikan ito sa pisngi sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang kawalan ng respeto ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Carmela. Narinig niya ang kanilang pabulong na pag-uusap, ang plano na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kaluluwa. Nakausap ko na ang administrator ng mental facility sa labas ng probinsya, Elena. Bulong ni Renato, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng nananahimik na si Carmela. Once we get her to sign the final transfer of shares tomorrow, ililipat na natin siya doon. Mas mabuti para sa kanya ang may professional care. At mas mabuti para sa atin na wala ng istorbo sa bahay na ito. Sasabihin na lang natin sa publiko na hindi na nakayanan ng isip niya ang aksidente. Ang marinig ang planong itapon siya sa isang institusyon habang siya ay nagdadalang tao ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa buong katawan ni Carmela. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kasamang hapdi. Isang marahas na pintig na tila nagmamakaawang makawala. Ngunit sa gitna ng matinding takot at pighati, isang kakaibang lakas ang nagsimulang mabuo sa loob niya. Ang bawat pang-iinsulto ni Elena at ang bawat pagtataksil ni Renato ay nagsilbing panggatong sa isang malamig na apoy ng determinasyon. Hindi siya papayag na mabulok sa dilim. Hindi siya papayag na ang kanyang anak ay lumaki sa kamay ng mga halimaw na ito. Nang lumabas ang dalawa at muling binalot ng katahimikan ang silid, ipinikit ni Carmela ang kanyang mga mata. Inisip niya ang init ng kamay ni Victor, ang pangako ng proteksyon sa mga mata nito. Gamit ang lahat ng kanyang konsentrasyon, itinuon niya ang kanyang buong diwa sa kanyang kanang paa. Ang bawat himayme ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa hirap. Ang bawat ugat ay tila puputok sa tindi ng puwersa na kanyang ibinibigay. Pagod, pawis, at mga luhang dumadaloy nang walang tunog ang naging saksi sa kanyang pakikipaglaban sa sariling katawan. At doon, sa ilalim ng puting kumot, isang himala ang nangyari. Ang hinlalaki ng kanyang kanang paa ay bahagyang gumalaw. Isang maliit at halos hindi mapansing pagkilos, ngunit para kay Carmela, ito ay tila isang malakas na pagsabog ng pag-asa. Ang kuryente ng buhay ay muling dumaloy sa kanyang mga binti. Isang senyas na ang kanyang katawan ay nagsisimulang sumunod sa kanyang matatag na kalooban. Isang maliit na tagumpay sa gitna ng isang malaking pagkatalo. Ngunit ang ligaya ng sandaling iyon ay biglang naputol nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng metal sa kandado ng kanyang pinto. Hindi ito ang malakas na pagbukas ni Elena o ang mapang-aping pagpasok ni Renato. Ito ay isang dahan-dahan at tila nag-iingat na pagkilos. Ang pintuan ay unti-unting bumukas na nagpapakita ng isang figurang hindi niya inaasahan sa oras na yon. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pagtibok. Hindi alam kung ito ay simula ng kanyang kaligtasan o ang pagdating ng isang bagong panganib na tatapos sa kanyang munting simulain. Sino ang maglalakas loob na pumasok sa kanyang silid sa gitna ng malalim na gabi? At ano ang dala nito? Isang kamay na handang tumulong o isang lihim na mas lalong magbabaon sa kanya sa hukay? Sa gitna ng malalim na gabi, kung kailan ang buong mansyon ay tila isang malaking kabaong na gawa sa bato at semento, ang pintuan ng silid ni Carmela ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang manipis na daliri na tumuro sa madilim na sahig bago ito muling naglaho nang isara nang pumasok ang pinto. Pigil ang hininga ni Carmela. Ang kanyang puso ay tumitibok nang mabilis na tila isang tambol na nagbababala ng panganib.
Ngunit nang maaninag niya ang pamilyar na figura ni Yaya Rosa, ang tensyon sa kanyang katawan ay dahan-dahang humupa, pinalitan ng isang matinding pagkauhaw sa kalinga. Anak? Carmela, bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hangin na humahaplos sa katahimikan. Lumapit si Yaya Rosa sa kama. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha na kumikinang sa dilim. Hindi na nakapagsalita si Carmela. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay ng matanda, isang mahigpit na hawak na nagsasabing hindi na niya kayang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Yaya, alam ko na. Alam ko na ang lahat. Ang nanginginig na tinig ni Carmela ay tila isang punit na sutla. Nakita ko sila ni Elena. Narinig ko ang plano ni Renato. Yaya, buntis ako. May buhay sa loob ko na kailangan kong iligtas mula sa kanila. Ang pag-amin na yon ay tila isang malakas na pagguho ng dam na nagpalabas ng lahat ng sakit at takot na kanyang itinago. Napayakap si Yaya Rosa sa kanyang alaga. Ang kanilang mga hikbi ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa ihip ng hangin sa labas. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat may hininga pa ako, hindi kita pababayaan. Panata ng matanda. Habang hinahaplos ang buhok ni Carmela, may dumating na package para sa iyo kanina. Galing kay Attorney Victor. Pinatago niya ito sa akin at sinabing, huwag na huwag ipapakita kina Renato. Mula sa ilalim ng kanyang apron, inilabas ni Yaya Rosa ang isang malaking teddy bear. Ito ay isang simpleng laruan, ngunit para kay Carmela, ito ay tila isang liham ng pag-ibig mula sa kaisa-isang taong naniniwala sa kanya. Maingat na kinuha ni Carmela ang laruan. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng tahi nito. Gamit ang kanyang mga kuko, dahan-dahan niyang binuksan ang bahagi ng tahi sa likod ng oso. Doon ay natagpuan niya ang isang maliit na voice recorder at isang earpiece. Nang ilagay niya ang earpiece sa kanyang tenga at pindutin ang play, ang boses ni Victor ay bumalot sa kanyang pandinig. Isang boses na puno ng determinasyon at isang uri ng lambing na nagpaatig sa kanyang puso. Carmela, kung naririnig mo ito, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ipinapangako ko sa iyo, ilalabas kita sa impyernong yan. Gamitin mo ang recorder na ito para makuha ang lahat ng usapan ni Renato at Elena. I need evidence, Carmela. Just hold on a little longer. Magtiwala ka sa akin. Kukunin kita. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig na diwa ni Carmela. Naramdaman niya ang isang uri ng kilig na hindi nagmumula sa pagnanasa, kundi mula sa pakiramdam na siya ay pinahahalagahan at ipinaglalaban. Ngunit ang munting sandali ng pag-asa ay biglang naputol nang marinig nila ang marahas na pagpihit ng seradura ng pinto. Ang pagbukas nito ay tila isang malakas na kulog na gumising sa kanila mula sa kanilang munting mundo. Pumasok si Renato. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay tila mga uling na nagniningning sa galit. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Matanda. At ano iyan? Tanong niya habang nakatingin sa teddy bear na hawak ni Carmela. Agad na inagaw ni Renato ang laruan mula sa mga kamay ni Carmela. Ang bawat daliri ni Renato ay tila mga galamay ng isang halimaw habang marahas niyang pinipisngi ang malambot na katawan ng teddy bear. Sa bawat pagpiga niya, ang puso ni Carmela ay tila tumitigil sa pagtibok. Natatakot na sa anumang sandali ay maramdaman ng asawa ang matigas na recorder na nakatago sa loob ng bulakyang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakapaso. Tanging ang mabigat na paghinga lamang ni Renato ang maririnig na tila isang hudyat ng papalapit na unos. Anong klaseng kalokohan ito, Rosa? Ang boses ni Renato ay mababa ngunit puno ng banta. Simula kailan ka pa naging mahilig magregalo ng ganitong mga pambatang laruan sa asawa ko? O baka naman may iba itong pinanggalingan? Tinitigan niya ng matalas ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila nagnanais na basahin ang bawat kasinungalingang
Maaaring namumuo sa isipan nito. Agad na lumapit si Yaya Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihin ang katatagan ng kanyang boses. Sir, regalo ko po iyan kay Ma'am Carmela dahil alam kong malungkot siya. May tugtog po iyan sa loob. Isang lumang music box na nakapaloob sa bulak para kahit papaano ay makatulog siya ng mahimbing. Iyan lang po ang tanging nakayanan ko mula sa kaunti kong ipon. Ang mabilis na pag-iisip ng matanda ay tila isang milagro sa gitna ng matinding panganib. Hindi agad sumagot si Renato. Itinaas niya ang teddy bear at tiningnan ito sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa bahaging may matigas na bagay. Dahan-dahan niya itong pinindot na naging dahilan upang mapapikit si Carmela sa matinding takot. Music box, ha? Isang mapanguyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renato. Gusto mo ba talagang makarinig ng musika, Carmela? O baka naman ang musikang gusto mong marinig ay ang mga boses na hindi dapat umaabot sa iyong pandinig? Sa isang marahas na pagkilos, itinapon ni Renato ang teddy bear pabalik sa kandungan ni Carmela. Ang bigat ng laruan ay tumama sa kanyang mahinang katawan, ngunit hindi niya ito ininda. Huwag na huwag niyo akong susubukan, Rosa. Alam niyo ang pwedeng mangyari sa inyo kung malalaman kong may ginagawa kayong laban sa akin. At ikaw, Carmela. Hinawakan ni Renato ang baba ni Carmela at pilit itong iniharap sa kanya. Magpahinga ka na ng mabuti. Bukas, pagpirma mo sa mga papeles, hindi mo na kailangan ng mga laruang gaya nito. Dahil sa lugar na pupuntahan mo, katahimikan na lang ang tanging makakasama mo. Nang tuluyang lumabas si Renato at marinig ang tunog ng pagpihitit ng susi sa labas ng pinto, isang tunog na tila nagkukulong sa kanila sa isang selda, ay doon lamang nakahinga ng maluwag si Carmela. Agad niyang niyakap ang teddy bear, idiniin ang kanyang mukha sa malambot na tela nito, habang ang kanyang mga luha ay muling dumaloy ng walang humpay. Ang recorder ay ligtas, ngunit ang banta ni Renato ay tila isang madilim na ulap na unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Yaya, kailangan nating bilisan, bulong ni Carmela sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Ang oras ay hindi na natin kakampi. Kinuha niya ang recorder mula sa loob ng laruan at tiningnan ito ng may panibagong determinasyon. Ito na ang kanyang tanging sandata, ang kanyang tanging paraan upang patunayan ang kasamaan ng mga taong nais sumira sa kanyang buhay. Ngunit habang tinitingnan ni Carmela ang bintana, kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga kamay na nagnanais siyang abutin, isang panibagong pangamba ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung ang ebidensyang makukuha niya ay hindi sapat? Paano kung bago pa niya ito maiparating kay Victor ay tuluyan na siyang ilayo ni Renato sa lugar na walang sino man ang makakahanap sa kanya? Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na hindi niya alam kung may katapusan. Ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila nagbibigay ng pagkakataon para sa mga lihim na kilos. Mula sa kanyang kama, narinig ni Carmela ang pag-andar ng makina ng sasakyan ni Renato. Ang tunog nito ay unti-unting humihina hanggang sa tuluyan itong lamunin ng ingay ng labas ng mansyon. Alam niyang umalis na ang asawa kasama si Elena para sa isang sinasabing krisis sa opisina, at ang bawat minutong wala sila ay tila gintong pagkakataon na hindi niya dapat sayangin. Sa tulong ni Yaya Rosa, ang pinto sa likod bahay ay dahan-dahang bumukas nang walang nililikhang anumang ingay. Pumasok si Victor Salazar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at determinasyon, kasunod ang isang lalaking may dalang maliit na bag. Isang pinagkakatiwalaang physical therapist na matagal nang kakilala ni Victor. Ang presensya ni Victor sa silid ay tila nagdala ng sariwang hangin, isang amoy ng kalinisan at katapatan
na malayo sa mapanirang amoy ng alak at kasinungalingan na palaging dala ni Renato. Carmela, nandito na kami. Hindi tayo pwedeng magtagal, kaya kailangan nating magsimula agad. Mahinang wika ni Victor habang lumalapit sa kama. Inalalayan niya si Carmela na makaupo. Ang kanyang mga kamay ay matatag at puno ng paggalang. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Carmela na hindi siya tinitingnan bilang isang pasanin, kundi bilang isang babaeng may kakayahang muling tumayo. Ang proseso ng pagtatangkang tumayo ay tila isang kalbaryo na puno ng pisikal na paghihirap. Nang ipatong ni Carmela ang kanyang mga paa sa malamig na sahig, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kalamnan na matagal nang hindi nagagamit. Ang sakit ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang mga binti. Isang matinding hapdi na nagpaatig sa kanyang mga mata. Pilit niyang pinigilan ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig sa silid ay ang kanyang mabigat at mabilis na paghinga. Sandal ka sa akin, Carmela. Huwag kang matakot. Hindi kita bibitawan. Bulong ni Victor habang ipinupulupot ang kanyang mga braso sa likod ni Carmela upang magsilbing suporta. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Naramdaman ni Carmela ang init ng katawan ni Victor, ang matatag na pagtibok ng puso nito na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na wala siya. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ng abogado. Nilalanghap ang amoy nito na tila isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Ito ay isang sandali ng paghilom, isang kilig na nagmumula sa malalim na tiwala at hindi sa mababaw na pagnanasa. Sa isang matinding pagsisikap, sinubukan ni Carmela na iangat ang kanyang bigat. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa malambot na kandila na anumang oras ay maaaring matunaw. Ngunit ang kamay ni Victor ay nanatiling matibay na nakaalalay sa kanya. Pawis na pawis si Carmela. Ang kanyang mga hibla ng buhok ay dumidikit sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang isang bagong uri ng apoy. Kaya mo yan, Carmela. Isang hakbang pa, paghihikayat ng therapist habang maingat na minamasahe ang mga ugat sa kanyang binti. Ngunit sa isang iglap, ang panghihina ng kanyang katawan ay naging mas matimbang kaysa sa kanyang determinasyon. Ang kanyang mga binti ay tuluyang bumigay at mabilis siyang bumagsak. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan sa matigas na sahig, sinalo siya ni Victor. Magkayakap silang napaupo sa alpombra. Ang mga braso ni Victor ay mahigpit na nakabalot sa kanya, tila isang pananggalang laban sa lahat ng sakit ng mundo. I'm sorry, Victor, hindi ko kaya. Hikbi ni Carmela. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa dibdib ng lalaki habang ang kanyang mga luha ay basang-basa sa suot nitong polo. Para akong walang kwentang tao. Paano ko mapoprotektahan ang anak ko kung hindi ko man lang kayang itayo ang sarili ko? Hinigpitan ni Victor ang yakap. Ang kanyang pisngi ay marahang dinalahiti sa tuktok ng ulo ni Carmela. Huwag mong sabihin iyan. Ang pagbagsak ay bahagi ng pagtayo, Carmela. Nakita mo ba? Nakatayo ka ng ilang segundo nang walang tulong ng silya. Iyon ay isang tagumpay. Ipinangako ko sa iyo. Hindi ako mapapagod hanggat hindi mo muling nailalakad ang mga paang ito patungo sa kalayaan mo. Naniniwala ako sa iyo, higit pa sa paniniwala mo sa sarili mo. Ang mga salitang yon ay tila isang balsamo na nagpatahimik sa nagngangalit na emosyon ni Carmela. Tumingin sa kanila ang therapist at tumango ng may bahagyang napamangiti. May pag-asa, ma'am. Ang mga nerves mo ay tumutugon na. Kailangan lang ng tuloy-tuloy na ensayo at matinding pag-iingat. Makakalakad ka muli, Carmela Montoya. Ngunit ang munting sandali ng pag-asa ay mabilis na nabalot ng kaba nang marinig nila ang marahang pagkatok ni Yaya Rosa sa pinto. Isang senyas na punong-puno ng pagmamadali. Attorney ma'am, nandyan na ang sasakyan ni Sir Renato. Papasok na sila sa gate. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa takot. Mabilis na kumilos si Victor. Inalalayan niya si Carmela
pabalik sa kama at mabilis na inayos ang mga kumot upang magmukhang natutulog lang ang babae. Ang bawat segundo ay tila isang habulan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bago lumabas si Victor, kasama ang therapist sa lihim na lagusan sa likod ng aparador, muli siyang lumingon kay Carmela. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at mabilis na pinunasan ang huling luha sa pisngi ng babae. "Mag-ingat ka. Babalik ako." Nibulong niya bago tuluyang naglaho sa dilim. Naiwan si Carmela na mabilis ang paghinga. Pilit na pinapakalma ang kanyang puso habang naririnig ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto. Sa ilalim ng kanyang kama, may isang maliit na bagay na kumikinang, isang medikal na benda na nahulog sa gitna ng kanilang pagmamadali. Habang papalapit ang mga yabag ni Renato sa kanyang higaan, isang tanong ang tanging nananatili sa isipan ni Carmela. Mapapansin ba ng asawa niya ang maliit na piraso ng katotohanang naiwan sa sahig o ang kanyang pagpapanggap ay muling magliligtas sa kanya mula sa isang mas malupit na tadhana? Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng tingga ng dahan-dahang lumapit si Renato sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata, na tila mga agila na naghahanap ng biktima, ay saglit na tumigil sa puting tela na bahagyang nakalabas mula sa ilalim ng kama, ang medikal na benda na naiwan ni Victor. Sa loob ng kumot, ang mga daliri ni Carmela ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa matinding kaba na tila ba ang bawat tibok ng kanyang puso ay maririnig ng buong mansyon. Yumuko si Renato at dinampot ang puting tela. Sinuri niya ito ng may bahagyang kunot sa noo, ngunit ang kanyang pagiging mapagmataas ay muling nagligtas kay Carmela. Sa kanyang paningin, ang mamahaling benda ay tila isang maruming basahan lamang na maaaring naiwan ng isa sa mga katulong. "Ano ba naman itong mga tao rito? Kahit basura ay hinahayaang nagkakalat sa kwarto mo," anas ni Renato, bago ito itinapon sa basurahan ng walang pag-aalinlangan. Huminga ng malalim si Carmela sa loob ng kanyang isip, isang pasasalamat sa tadhana na muli siyang hindi nabuko. Ngunit ang panandaliang ginhawa ay pinalitan ng isang matinding hapdi nang pumasok si Elena sa silid. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang presensya ni Elena ang nagdala ng dusa, kundi ang bagay na kumikinang sa kanyang leeg. Ang paboritong kwintas na perlas ng kanilang yumaong ina, isang pamanang dapat ay kay Carmela lamang, ay nakapulupot na ngayon sa leeg ng kanyang kapatid. Ang bawat butil ng perlas ay tila sumasalamin sa kawalan ng hiya ni Elena, isang pagnanakaw na hindi lamang sa material, kundi pati sa huling alaala ng kanilang magulang. "Ate, tingnan mo isinuot ko na itong kwintas ni Mama," wika ni Elena habang nagpapaikot-ikot sa harap ng salamin, hinahaplos ang mga perlas ng may mapanguyam na tuwa. "Naisip ko kasi, nakatago lang ito sa vault mo at walang nakakakita. Kaysa naman mabulok lang sa dilim, mas mabuting gamitin ko na sa kumpanya." Sabi nga ni Renato, kailangang magmukha akong kagalang-galang dahil ako na ang mukha ng mga Montoya ngayon. Ang bawat salita ni Elena ay tila mga patak ng asido na sumusunog sa puso ni Carmela. Pinanood niya ang kapatid na tila isang buwaya na nilalamon ang huling bakas ng kanilang pamilya. "Elena, kay Mama yan," mahinang wika ni Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang malalim na balon. Tumawa si Elena, isang tunog na puno ng katusuhan at kawalan ng pakiramdam. "I know, ate, but let's be realistic. Hindi mo na kailangan ang mga ganitong bagay. Ang mga patay na bato ay para sa mga patay na katawan at sa kalagayan mo ngayon, para ka na ring bangkay na humihinga lang. Mas bagay ito sa mga taong may buhay at may pupuntahan." Inilapit ni Elena ang kanyang mukha kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng puot na tila matagal ng kinimkim. "Huwag kang mag-alala, ate. Alagaan ko ang lahat ng sayo.
Ang kwintas na ito, ang kumpanya, at higit sa lahat, ang asawa mo. Matapos ang malupit na pahayag na yon, lumabas si Elena na may kasamang malakas na pagpihit ng pinto na tila ba tinatapos na nito ang anumang ugnayan nila bilang magkapatid. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Carmela ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ang lamig ng takot, kundi ang lamig ng isang matibay na determinasyon. Ang bawat luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila nagiging kristal ng puot. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Ang bawat pag-insulto ni Elena ay naging panggatong sa isang malamig na apoy ng paghihiganti na ngayon ay nagliliyab na sa kanyang buong pagkatao. Nang mag-isa na lamang siya, kinuha ni Carmela ang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Pinindot niya ang play at narinig ang usapan ni Renato at Elena sa labas ng pasilyo na hindi nila alam na naitala. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila isang hatol na nagpapatunay sa kanilang kasamaan. Renato, sigurado ka bang magiging maayos ang lahat? Ang boses ni Elena ay puno ng pag-aalangan, ngunit may kasamang pananabik. Huwag kang mag-alala, Elena. Pagkatapos ng pirmahan sa Galanite, ililipat na natin siya. At kung sakaling hindi na kayanin ng katawan niya ang depresyon, mas mabuting ipakremate agad siya. Walang ebidensya, walang autopsy, walang problema. Tayo na ang magpapatakbo ng lahat. Ang malamig na sagot ni Renato ay tila isang hudyat ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nanigas si Carmela sa narinig. Ang balak na ipakremate siya upang itago ang lahat ng kanilang krimen ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang sinapupunan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang proteksyon para sa kanyang anak, ang naging tanging sandigan niya sa gitna ng impyernong ito. Ang tanong na ngayon ay bumabagabag sa kanya ay hindi na kung paano siya makakaligtas, kundi kung paano niya mapapatigil ang mga halimaw na ito bago siya tuluyang maging abo sa ilalim ng kanilang mga paa. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang lumpo upang protektahan ang kanyang anak mula sa isang asawa at kapatid na handa siyang gawing abo para lamang sa kapangyarihan? Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng dapit hapon, ang mansyon ng mga Montoya ay tila isang malaking bitag na naghihintay na sumara. Ngunit sa loob ng silid ni Carmela, may isang maselang operasyon na nagaganap. Dumating si Victor Salazar sa ilalim ng pagkukunwari na kailangan niyang ipakonsulta ang ilang legal na usapin ng kumpanya. Alam ni Victor na ang bawat segundo ay mahalaga at ang bawat pagkilos ay dapat na tila isang maingat na sayaw sa ibabaw ng manipis na kristal. I brought some documents for you to look at, Carmela. Wika ni Victor sa isang boses na sapat lamang ang lakas upang marinig sa labas ng pinto, habang mabilis na inilalabas ang mga lehitimong papeles mula sa kanyang itim na folder. Ang mga papeles na ito ay hindi tungkol sa kumpanya ni Renato. Ito ay ang paglilipat ng lahat ng personal na ari-arian ni Carmela patungo sa isang lihim na trust fund para sa kanyang magiging anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng panulat. Ang bawat daliri ay tila nakikipaglaban sa panghihinang dulot ng mahabang panahon ng pagkakakulong. Don't rush, Carmela. Nandito lang ako. Mahinang bulong ni Victor habang ipinapatong ang kanyang malapad at mainit na palad sa nanginginig na kamay ni Carmela upang gabayan ang kanyang bawat hagod. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng isang emosyong mas malakas kaysa sa anumang salita. Naramdaman ni Carmela ang pagtibok ng puso ni Victor sa kanyang likuran. Ang init na nagmumula sa lalaking ito ay tila isang kuryenteng nagbibigay sa kanya ng lakas na tapusin ang huling pirma. Ang kanilang mga balat na nagkadikit ay nagdala ng isang uri ng kilig na puno ng pait at tamis. Isang pag-ibig na ipinagbabawal ng tadhana, ngunit pinatitibay ng panganib.
Ngunit ang munting sandali ng tagumpay ay biglang naputol nang marinig ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto mula sa labas. Ang boses ni Renato ay umalingaungaw sa pasilyo, nagtatanong kung bakit napakatagal ni Victor sa loob. Mabilis na kumilos si Victor. Bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, naisuksok na niya ang mga pinirmahang papel sa ilalim ng kanyang folder at mabilis na kinuha ang Biblia na nasa side table. Pumasok si Renato. Ang kanyang mukha ay puno ng pagduda habang tinitingnan ang dalawa. Napaka-religious mo na yata ngayon, Victor. I didn't know na kailangan mong basahan ng Biblia ang asawa ko para lang sa mga legal documents. Pangungutya ni Renato habang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang senyas ng panloloko. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, Renato. Isang bagay na mukhang kulang na kulang sa bahay na ito. Mahinahong sagot ni Victor habang isinasara ang Biblia ng may paggalang. Tumayo siya. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na tila hindi kayang buwagin ng anumang pang-iinsulto. Tumawa si Renato, isang tunog na puno ng kawalan ng respeto. You're just wasting your time on a vegetable, Victor. Kahit basahan mo siya ng buong Biblia, hindi na babalik ang utak niyan. She's useless now. Mas mabuting itigil mo na ang pagpunta rito at ihanda mo na lang ang sarili mo para sa transition ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ko. Tumingin si Renato kay Carmela na tila ba ito ay isang piraso ng muebles na naghihintay na itapon. Tumingin si Victor ng diretso sa mga mata ni Renato, isang malamig at matalim na tingin na nagpatahimik sa asawa ni Carmela. Ang hustisya, Renato, ay tila isang magnanakaw sa gabi. Darating ito sa panahong hindi mo inaasahan. At sa araw na yon, sana ay handa ka sa bawat kasalanang ginawa mo sa asawa mo. Matapos ang malalim na pahayag na yon, kinuha ni Victor ang kanyang folder at mabilis na lumakad palabas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang folder ay bahagyang bumukas nang tumama ang kanyang siko sa gilid ng pintuan. Isang maliit na puting pahina ang marahang nahulog mula sa mga dokumento at napunta sa ilalim ng dulo ng unan ni Carmela. Isang bahagi nito ay nakalabas at kumikinang sa ilalim ng ilaw. Napansin ni Renato na tila may mali sa ayos ng unan ni Carmela. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang kamay ay unti-unting umaabot sa direksyon ng unan kung saan nakatago ang piraso ng katotohanang maaaring magpabagsak sa lahat ng kanyang plano. Sa loob ng kanyang dibdib, ang puso ni Carmela ay tila sasabog sa matinding kaba habang pinapanood ang kamay ng kanyang asawa. Ang tanong na ngayon ay bumabalot sa kanyang isipan ay kung ito na ba ang katapusan ng kanyang lihim na paghihiganti o kung may isa pang himalang magaganap upang iligtas siya mula sa kamay ng lalaking handang pumatay para lamang sa kapangyarihan. Ang silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan habang ang mga daliri ni Renato ay dahan-dahang humahawak sa dulo ng puting papel na nakalitaw sa ilalim ng unan ni Carmela. Ang bawat paghinga ni Carmela ay tila isang matalas na tinik sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang sarili na gumalaw o magpakita ng anumang senyas ng buhay. Sa isang marahas na pagkilos, hinablot ni Renato ang dokumento. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw sa apat na sulok ng silid na tila isang hatol ng kamatayan. Ano ito? Ang kulog na boses ni Renato ay naging sanhi ng panginginig ng mga bintana. Binasa niya ang dokumento nang may nanlilisik na mga mata. Isang bank statement ng isang lihim na trust fund na nakapangalan sa isang hindi pa isinisilang na bata. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng presyon. Sino ang nagdala nito rito? Carmela, huwag mong sabing nagagawa mo pa ring makipag-ugnayan sa labas kahit ganito na ang kalagayan mo? Sa gitna ng tensyon, mabilis na pumasok si Yaya Rosa sa silid. Ang matanda ay tila isang anghel na handang sumabak sa apoy para sa kanyang alaga. Nang makita niya ang papel sa kamay ni Renato,
Ang takot sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang matibay na desisyon. Ako ang may gawa niyan, Sir Renato. Ang boses ni Yaya Rosa ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Ako ang nagnakaw ng pera sa vault nyo noong nakaraang buwan. Pinilit ko si Ma'am Carmela na pumirma abang tulog siya at wala sa sarili. Gagamitin ko sana ang pera para sa pagpapa-opera ng apo ko sa probinsya. Isang malakas at malutong na tunog ng palad ang dumapo sa pisngi ng matanda bago pa man ito makatapos sa pagsasalita. Ang lakas ng sampal ni Renato ay naging sanhi ng pagbagsak ni Yaya Rosa sa sahig. Ang kanyang katawan ay tumama sa matigas na kahoy nang may kasamang bigat ng kawalang katarungan. Mula sa kanyang higaan, pinanood ni Carmela ang lahat. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik ng libu-libong martilyo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo at yakapin ang matanda. Ngunit alam niyang ang anumang pagkilos niya ay magiging katapusan ng kanilang plano. Ang tanging nagawa niya ay ang pagdaloy ng mga luhang kasing init ng kumukulong asupre. Kasabay nito ang pagpasok ni Elena. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig na tila mga martilyo ng isang hukom. Magnanakaw! Napakawalang hiya mo, Rosa! Sigaw ni Elena habang dinuduro ang matanda. Matapos ka naming patuluyin at pakainin dito, ito pa ang isusukli mo? Pamilya na ang turing namin sa'yo pero ahas ka rin pala. Lumapit si Elena at walang awa na itinulak ang balikat ni Yaya Rosa dahilan upang muling mapasandal ang matanda sa pader. Palayasin ang matandang yan ngayon din. Utos ni Renato habang hinahagis ang dokumento sa mukha ni Yaya Rosa. Huwag ka nang magpapakita sa mansyong ito. At kung malaman kong may kinalaman ka pa sa ibang mga transaksyon ng asawa ko, hindi lang pagpapalayas ang aabutin mo. Kinaladkad ng mga gwardiya si Yaya Rosa palabas ng silid. Bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Carmela, lumingon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, ngunit may kasamang isang lihim na mensahe ng katatagan. Ang kanyang bibig ay bahagyang gumalaw. Isang tahimik na, "Laban lang, anak," na tanging si Carmela lamang ang nakaintindi. Ang pag-alis ni Yaya Rosa ay tila paghugot ng huling piraso ng kaluluwa ni Carmela mula sa kanyang katawan. Ang mansyong ito, na dati ay tahanan, ay ganap na naging isang bilangguan na pinamumunuan ng mga halimaw. Nang maglaho ang matanda, humarap si Renato kay Carmela nang may mapang-uyam ng ngiti. Dahil wala na ang iyong tagapagtanggol, kumuha ako ng bago mong kasama. Isang nurse na masunurin at alam ang kanyang lugar. Isang babaeng may matitigas na mukha at malamig na mga mata ang pumasok sa silid. Ito ay si Nurse Brenda, isang bayarang tauhan ni Renato na kilala sa pagiging malupit sa mga pasyente. Nurse Brenda, siguraduhin mong hindi na muling mababalisa ang asawa ko. At higit sa lahat, siguraduhin mong wala ng anumang papel o dokumento ang makakarating sa kamay niya. Utos ni Renato bago tuluyang lumabas kasama si Elena. Naiwan si Carmela sa piling ng bagong nurse na tila isang anino ng kamatayan. Ang bawat paghinga niya ngayon ay binabantayan, ang bawat galaw ay sinusuri. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas lalong nakakasakal. Habang pinagmamasdan ni Carmela ang nalalantang halaman sa tabi ng kanyang kama, ang tanging tanong na nananatili sa kanyang isipan ay kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat latay ng pighati bago siya tuluyang mabasag. Ngunit sa gitna ng kanyang matinding pangungulila kay Yaya Rosa, naramdaman niya ang isang marahang sipa sa kanyang sinapupunan, isang maliit na pintig ng buhay na tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Sino ang mag-aakalang ang pag-alis ng kanyang kaisa-isang kakampi ang magiging hudyat ng paggising ng isang mas malupit at mas matapang na bersyon ng kanyang sarili? Ang bawat araw sa ilalim ng pangangalaga ni Nurse Brenda ay tila isang walang katapusang serye ng pagtitiis at pananahimik. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak ay nabalot na ng malansang amoy ng kapabayaan
at ang matapang na amoy ng gamot na pilit ipinapainom sa kanya. Si Nurse Brenda ay hindi isang tagapag-alaga, kundi isang tanod sa bilangguan. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na init ng pakikiramay. Madalas ay iniiwan lamang niya ang malamig na lugaw sa tabi ni Carmela at hinahayaan itong mapanisan habang siya ay abala sa pakikipag-usap sa telepono o pakikipagtawanan kay Elena sa ibaba. Ngunit sa kabila ng pangaaping ito, may isang lihim na maingat na pinoprotektahan ni Carmela. 4 na buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa bawat pagkakataong siya ay mag-isa, maingat niyang isinusuot ang pinakamaluwang niyang mga damit at palaging nakabaluktot ang kanyang katawan sa silyang gulong upang ikubli ang unti-unting pag-umbok ng kanyang tiyan. Ang bawat marahang sipa mula sa loob ay tila isang mensahe mula sa langit na nagsasabing kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang maging matatag para sa munting anghel na ito. Ang kanyang katawan ay naging isang kuta, isang lihim na santuwaryo sa gitna ng teritoryo ng mga halimaw. Isang hapon, habang wala si Renato, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng marahas na pagpihit ng seradura ng pinto. Pumasok si Victor Salazar. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad habang iwinawagayway ang isang dokumentong may selyo ng korte. Huwag mo akong subukan, Nurse Brenda. I have a court order na nagpapahintulot sa akin bilang legal counsel ni Carmela na bisitahin siya ng walang anumang istorbo o bantay. Kung hahadlang ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo bago lumubog ang araw. Ang boses ni Victor ay tila isang matalim na espada na nagpatahimik sa nurse. Nang lumabas ang nurse na may kasamang padabog na mga hakbang, agad na nilapitan ni Victor si Carmela at mahigpit na nilakang pinto. Carmela, sandali na lang. Inaayos ko na ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. Bulong ni Victor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati nang makita ang pangangayayat ng kaibigan. Ngunit ang pighating iyon ay napalitan ng matinding gulat nang dahan-dahang bitawan ni Carmela ang hawakan ng kanyang silyang gulong. Sa harap ni Victor, gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay bilang balanse, dahan-dahang tumayo si Carmela. Ang bawat kalamnan sa kanyang mga binti ay tila sumisigaw sa hirap. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng konsentrasyon, ngunit hindi siya sumuko. 1 hakbang, 2 hakbang. Sa 3 hakbang, ang kanyang mga binti ay bahagyang bumigay, ngunit agad siyang sinalo ni Victor. Magkayakap silang napasandal sa pader. Ang hininga ni Carmela ay mabilis at mainit sa leeg ni Victor habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang sandaling iyon ay binalot ng isang mahiwagang katahimikan. Ang init ng katawan ni Victor ay tila isang kanlungan na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang kinuha ni Victor ang kamay ni Carmela at maingat na ipinatong ito sa bahagyang nakaumbok na tiyan ng babae. I will protect you, Carmela. I will protect both of you. Pangako, walang mangyayaring masama sa inyo habang may hininga pa ako. Ang bulong ni Victor ay puno ng emosyong hindi na kailangan pang pangalanan. Ito ay isang pag-ibig na nagmula sa rurok ng respeto at katapatan, isang uri ng pagkalinga na tila muling bumubuo sa nawasak na pagkatao ni Carmela. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Carmela ang isang uri ng kaligayahan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararadatan. Ang pakiramdam na siya ay ligtas sa piling ng isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit ang munting paraiso na yon ay agad na nabahiran ng kaba nang marinig nila ang tunog ng sasakyan ni Renato na pumasok sa malawak na bakuran. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay tila isang hudyat ng pagbabalik ng kadiliman. Mabilis na inalalayan ni Victor si Carmela pabalik sa silyang gulong at inayos ang kanyang mga damit. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Renato na may dalang isang itim na envelope at isang mapang-uyam na ngiti na nagpapatindig ng balahibo ni Carmela. Sakto ang dating mo, Victor.
Mas mabuting nandito ka bilang saksi, wika ni Renato habang inilalapag ang envelope sa mesa. Inaanunsyo ko na ang ating ika-10 na wedding anniversary and company gala sa susunod na linggo dito sa mansyon. At sa gabing iyon, sa harap ng lahat ng mga investors at pamilya, lalagdaan na ni Carmela ang Declaration of Incompetence at ang tuluyang pagsasalin ng lahat ng kanyang shares sa pangalan ko. It's going to be a night to remember, isn't it? Mahal ko. Tumingin si Renato kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng pag-ibig, kundi puro lamang kasakiman. Ang tanong na ngayon ay nakatatak sa isipan ni Carmela habang tinitingnan ng asawa ay kung sapat ba ang kanyang 3 hakbang upang takasan ang bitag na nakahanda para sa kanya sa gabing iyon, o kung ang anniversary gala na sinasabi ni Renato ay ang magiging huling gabi ng kanyang kalayaan bago siya tuluyang mabaon sa limot. Ang bawat sulok ng mansyon ay nababalot na ngayon ng isang uri ng kaingayan na hindi nagmumula sa kagalakan kundi sa paghahanda para sa isang malaking palabas. Naririnig ni Carmela mula sa kanyang silid ang marahas na pag-usad ng mga muebles sa ibaba, ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos na inaayos ng mga katulong, at ang bawat hakbang ng mga trabahador na nagkakabit ng mga dekorasyon para sa anniversary gala. Ang bango ng mga sariwang bulaklak na idinedeliver ay tila sumasakal sa kanya, isang amoy na nagtatangkang itago ang nabubulok na katotohanan sa loob ng tahanang iyon. Para kay Carmela, ang bawat minutong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin, isang paalala na ang gabi ng kanyang huling paghatol ay mabilis na lumalapit. Pumasok si Elena sa silid ng walang pasabi, bitbit ang isang itim na gown na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang ipinapakita ang damit kay Carmela. "Ate, look at this. Ito ang isusuot ko sa gala," sabi ni Renato. "Kailangang maging reyna ako sa gabing iyon dahil sa akin na rin naman mapupunta ang korona mo. Hindi ba napakaganda?" Ang boses ni Elena ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa pandinig ni Carmela. Lumapit ang kapatid at hinaplos ang pisngi ni Carmela nang may mapanguyam na habag. "Don't worry, ate. Ipagagawa kita ng isang espesyal na sulok sa party para mapanood mo kung paano namin gagawin ang announcement. Para naman makita mo kung paano magpatakbo ng buhay ang mga taong marunong lumakad." Hindi sumagot si Carmela. Nanatili siyang nakatingin sa malayo, ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang panginginig ng kanyang mga kalamnan ay hindi na dahil sa panghihina, kundi dahil sa isang nagngangalit na apoy ng determinasyon. Alam niyang sa gabing iyon, hindi lamang pirma ang hihingi ni Renato, kundi ang kanyang buong dangal. Nang lumabas si Elena, pumasok naman si Renato na may dalang malamig na awtoridad. Hindi na siya nagkunwari pang malambing. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong sanga na nabali sa ilalim ng bigat ng kanyang kasakiman. "Inasahan ko ang kooperasyon mo sa gala night, Carmela," wika ni Renato habang nakatayo sa paanan ng kama. "Gusto kong maging maayos ang lahat. Huwag kang gagawa ng anumang eksena na sisira sa imahe ng kumpanya. Kapag natapos na ang pirmahan, maaari ka nang magpahinga ng tuluyan sa lugar na inilaan ko para sa'yo. Isipin mo na lang na ito ang huling kontribusyon mo para sa pamilyang ito." Ang bawat salita ni Renato ay tila isang hatol na naglalayong ibaon si Carmela sa limot, ngunit hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahinang asawa na kaya niyang tapakan. Isang munting pagkakataon ang dumating nang muling makadalaw si Victor Salazar sa ilalim ng dahilan na kailangan niyang i-brief si Carmela para sa mga legal na aspeto ng gala. Sa loob ng maikling sandali na iniwan sila ni Nurse Brenda upang kumuha ng tsa, kinuha ni Victor ang pagkakataon. Maingat niyang inilabas ang isang maliit na device na tila isang ordinaryong butones. "Carmela, ito na ang huling piraso ng ating plano.
Bulong ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-aalala at pag-asa. Ikokonekta ko ito sa sound system ng mansyon sa gabi ng gala. Ang kailangan mo lang gawin ay makuha ang huling pag-amin ni Renato bago ang announcement. Mayroon na tayong sapat na ebidensya ng embezzlement, ngunit kailangan natin ang pag-amin niya tungkol sa bauhan ite na ginagawa niya sa iyo. Hinawakan ni Carmela ang kamay ni Victor, isang mahigpit at nanginginig na hawak na nagpapakita ng lahat ng kanyang takot at pasasalamat. Victor, paano kung mabigo tayo? Paano kung bago pa ako makapagsalita ay ilayo na nila ako? Ang kanyang boses ay puno ng pighati, isang pagsusumamo ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Hinigpitan ni Victor ang hawak sa kamay ni Carmela at dahan-dahang itinaas ito upang idampi sa kanyang labi. Isang banayad at puno ng paggalang na halik na tila isang sumpaan ng katapatan. Hindi kita hahayaang mawala, Carmela. Kung kailangang gibain ko ang mansyong ito upang iligtas ka, gagawin ko. Magtiwala ka sa akin. Bukas, pagkatapos ng lahat ng ito, wala nang makakasakit sa'yo. Magkakaroon ka ng bagong simula kasama ang anak mo. Ang init ng mga salita ni Victor ay tila isang balsamo sa sugatang kaluluwa ni Carmela. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan na tila isang bukang liwayway pagkatapos ng mahabang gabi. Nang sumapit ang gabi bago ang gala, naiwan si Carmela na mag-isa sa kanyang silid. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga binti na ngayon ay mayroon ng bahagyang pakiramdam. Sinubukan niyang tumayo at sa gitna ng matinding sakit, nagawa niyang humakbang patungo sa bintana nang walang alalay. Ang bawat hakbang ay tila isang panalangin, isang patunay na ang kanyang katawan ay bumabangon na mula sa pagkakadapa. Tumingin siya sa malawak na hardin kung saan nakatayo ang malaking tent para sa party. Ang mga ilaw ay kumikinang na tila mga bituin ng kapahamakan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan. Ang kaba ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang kakaibang lamig. Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya habang pinapanood ang anino ng gabi. Sapat ba ang kanyang lakas upang harapin ang dalawang taong handang pumatay para sa yaman? O ang gala night na ito ang magiging huling sandali na makikita niya ang liwanag bago siya tuluyang lamunin ng dilim na inihanda ni Renato para sa kanya? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang countdown patungo sa isang pagsabog na maaring magligtas sa kanya o tuluyang magwasak sa huling bakas ng kanyang pagkatao. Dumating ang gabi ng anniversary gala na tila isang marangyang bitag na binalot sa telang pelus at kumikinang na mga hiyas. Mula sa kanyang silid, naririnig ni Carmela ang malakas na himig ng orkestra na nagmumula sa hardin. Ang bawat nota ay tila isang mapang-uyam na paalala ng kanyang kawalan ng kalayaan. Ang mansyon ay napuno ng ingay ng mga tawanan at huntahan ng mga bisita. Ang bawat kalansing ng mga basong kristal ay tila isang hudyat ng tagumpay para sa mga taong nagtataksil sa kanya. Ang bawat hakbang ng mga panauhin sa ibaba ay nararamdaman ni Carmela sa kanyang dibdib. Isang marahas na pintig na tila nagbababala ng isang napakalapit na unos. Nurse Brenda was cold as she dressed Carmela in a deep emerald gown, a color that contrasted sharply with her pale skin. Walang ingat na sinusuklay ng nurse ang kanyang buhok. Ang bawat hila ng suklay ay tila isang pagpaparusa sa kanyang katawan. Ngunit nanatiling tahimik si Carmela, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, habang ang kanyang isipan ay pilit na binubuo ang bawat piraso ng plano nila ni Victor. Sa ilalim ng kanyang malapad na saya, naramdaman niya ang init ng kanyang mga binti. Ang mga binting matagal na inakalang patay, ngunit ngayon ay nanginginig sa isang bagong uri ng buhay. Pumasok si Renato sa silid, nakasuot ng isang mamahaling tuksido
Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila nakamit niya sa pamamagitan ng pagnanakaw. Lumapit siya kay Carmela at hinawakan ang kanyang balikat ng napakahigpit. Sapat upang magdulot ng hapdi, ngunit hindi sapat upang makita ng iba. You look perfect, mahal ko. Isang estatwa ng katapatan at sakripisyo. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang lahat ng legalities. Just stay quiet, nod your head, and sign the papers. After this, you can rest forever. Bulong ni Renato. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kasakiman. Ang salitang forever ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Carmela na tila isang banta ng kamatayan. Hindi nagtagal ay sumunod si Elena. Suot ang pulang bestido na kinuha niya mula kay Carmela at ang perlas na kwintas na pamanang dapat ay para sa kanyang kapatid. Kumikinang ang mga hiyas sa kanyang leeg, tila mga patak ng luha na naging bato. Ready na ba ang ating star of the night? Don't be nervous, ate. I'll be there to support you. As always, wika ni Elena nang may malutong na tawa na puno ng katusuhan. Hinawakan ni Elena ang silyang gulong at sinimulan itong itulak patungo sa pintuan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang patungo sa gitna ng entablado kung saan nakahanda ang kanyang huling paghatol. Nang makarating sila sa itaas ng malawak na hagdanan, tumigil ang lahat ng ingay sa ibaba. Ang lahat ng mga mata ng mga investors, kamag-anak at kaibigan ay nakatuon sa kanila. Ang liwanag ng mga malalaking chandelier ay tila nanunuri sa bawat galaw ni Carmela. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila isang ibon na pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Victor Salazar. Nakatayo ito sa isang sulok. Ang kanyang tindig ay puno ng seguridad. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang tumango si Victor, isang senyas na handa na ang lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Renato at ng mga gwardiya si Carmela sa gitna ng ballroom. Ang amoy ng mga mamahaling pabango at alak ay naging mas lalong nakakasakal. Inilagay ni Renato ang isang folder sa harap niya sa ibabaw ng isang maliit na mesa kasama ang isang gintong panulat. Ladies and gentlemen, as part of our celebration, my wife Carmela, who has been through so much, will now sign over the management of the Montoya Group to me for her own well-being and the company's future. Anunsyo ni Renato sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari na tila ba siya ang pinakamabuting asawa sa buong mundo. Inabot ni Renato ang panulat kay Carmela. Ang katahimikan sa buong ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Naramdaman ni Carmela ang pawis sa kanyang noo. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw. Tumingin siya sa mga dokumento at pagkatapos ay tumingin siya kay Elena na nakatayo sa likuran ni Renato. May hawak na baso ng champagne at isang ngangiti ng tagumpay. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng sakit na kanyang tiniis sa loob ng ilang buwan ay biglang nag-alab sa kanyang kalooban. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng panulat sa papel, isang kakaibang ingay ang narinig sa buong sound system ng mansyon. Hindi ito ang musika ng orkestra, kundi ang isang pamilyar na boses na nanggagaling sa mga speaker sa bawat sulok ng ballroom. Isang boses na nagpapatigil sa paghinga ni Renato at nagpaputla sa mukha ni Elena. Ang bawat bisita ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagdududa. Ang tanong na ngayon ay bumabalot sa buong mansyon ay kung ito na ba ang katapusan ng palabas na inihanda ni Renato o kung ang gabi ng anibersaryong ito ay magiging isang madugong simula ng isang katotohanang hindi na kailanman mababaon sa limot. Ang pintig ng puso ni Carmela ay tila isang orasan na tumitigil, naghihintay sa susunod na segundong babago sa kanyang tadhana habang buhay. Ang boses na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom ay tila isang hatol mula sa langit na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Ito ay ang boses ni Renato
Ngunit hindi ang boses na puno ng pagkukunwari na narinig nila kanina, kundi isang boses na puno ng kasakiman at kawalan ng puso. Huwag kang mag-alala, Elena. Pagkatapos ng pirmahan sa gala night, ililipat na natin siya. At kung sakaling hindi na kayanin ng katawan niya ang depresyon, mas mabuting ipakremate agad siya. Walang ebidensya, walang autopsy, walang problema. Ang bawat salitang lumalabas sa mga speaker ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Renato. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kristal ay nagkadurog-durog sa sahig at ang alak ay kumalat na tila isang mantsa ng kahihiyan. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa bawat pader ng mansyon. Ang mga mukha ng mga investors at kapamilya ay napalitan ng pandidiri at gulat. "Patayin niyo yan! Itigil niyo ang sound system na yan!" Sigaw ni Renato, ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit at takot. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono, ngunit tila nawalan siya ng kontrol sa sarili niyang pamamahay. Si Elena, sa kabilang banda, ay tila isang estatwang bato na hindi makagalaw. Ang perlas na kwintas sa kanyang leeg ay tila mas lalong nagpapabigat sa kanyang paghinga habang nakikita ang mga mata ng mga tao na nakatuon sa kanya ng may panghuhusga. Sa gitna ng kaguluhang yon, isang himala ang nagsimulang maganap sa harap ng kanilang mga mata. Si Carmela Montoya, ang babaeng inakala nilang mahina at walang laban, ay dahan-dahang humawak sa mga sandalan ng kanyang silyang gulong. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila nagkakaisa sa isang layunin. Sa harap ng lahat, dahan-dahang itinaas ni Carmela ang kanyang katawan. Ang kanyang nanginginig na mga binti ay unti-unting naging matatag. Ang kanyang tindig ay muling naging kasing tuwid ng isang reyna. Ang katahimikan ay muling bumalot sa ballroom nang tuluyang makatayo si Carmela nang walang anumang alalay. Ang kanyang emerald na gown ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila isang baluti ng isang mandirigma. Tumingin siya ng diretso kay Renato. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha, kundi puro lamang ng isang malamig na determinasyon na nagpabagsak sa tuhod ng kanyang asawa. "Bakit, Renato? Natatakot ka bang marinig nila ang musikang inihanda mo para sa akin?" Ang boses ni Carmela ay malinaw at puno ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa kabila ng ingay ng karamihan. "Ang akala mo ba ay habang buhay akong magiging bilanggo sa sarili kong bahay? Ang akala mo ba ay sapat na ang mga lason na ipinapainom niyo sa akin upang patayin ang aking diwa?" Humarap si Carmela sa mga panauhin. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ng entablado ay tila isang pagtapos sa isang madilim na kabanata. Ang lalaking ito, na nangakong magmamahal sa akin, ay binalak akong gawing abo para lamang makuha ang kumpanyang itinayo ko. At ang aking kapatid, na inalagaan ko at minahal, ay handang itapon ako sa hukay upang makuha ang aking asawa at ang aking mga hiyas. Sa bawat salita, tila binabaklas ni Carmela ang bawat piraso ng kasinungalingang itinayo ng dalawa. Lumapit si Victor Salazar mula sa karamihan at tumayo sa tabi ni Carmela. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng seguridad sa babaeng kanyang minamahal. Kinuha ni Victor ang folder sa mesa at ipinakita ang mga tunay na dokumento. Lahat ng ebidensya ng embezzlement, bauhan ite at ang tangkang pagpatay ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Renato Montoya, Elena Ruiz, tapos na ang palabas nyo. Ngunit ang pinakamatinding revelasyon ay hindi ang tungkol sa yaman o sa pagtataksil. Hinawakan ni Carmela ang kanyang tiyan nang may kasamang lambing na nagpatahimik sa lahat. "At para sa inyong dalawa na nagnanais na mawala ako, nagkamali kayo ng kinalaban dahil ang buhay na sinusubukan ninyong kitlin ay hindi lang ang sa akin. Nagdadalang tao ako, Renato. At hinding-hindi ko hahayaan na ang anak ko ay magkaroon ng isang amang mamamatay tao at isang tita
na nagnakaw ng kinabukasan ng sarili niyang dugo. Napaluhod si Elena sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga hiyaw ng isang talunang hayop. Si Renato naman ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig na tila doon niya hinahanap ang nawala niyang kapangyarihan. Ang bawat bisita ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono. Ang kahihiyan ni Renato at Elena ay kumalat na sa buong mundo sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, naramdaman ni Carmela ang isang matinding pagod na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tumitibok nang may kasamang hapdi, isang paalala ng lahat ng sugat na hindi agad maghihilom. Tumingin siya kay Victor at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang pangako ng kapayapaan. Ngunit bago pa man niya tuluyang masiyahan sa sandaling ito, isang kakaibang kutob ang pumasok sa kanyang isipan habang nakikita ang isang madilim na anino sa labas ng ballroom. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkakabunyag ng katotohanan upang tuluyang magwakas ang kasamaan? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malupit na paghihiganti mula sa mga taong wala nang natira, kundi ang kanilang galit? Ang bawat hakbang ni Carmela palabas ng ballroom ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hindi alam kung saan siya dadalhin ng kanyang bagong kalayaan. Ang mapulang ilaw mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad ay sumasayaw na ngayon sa mga puting dingding ng mansyon, tila mga mapanuring mata na naghahanap ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Ang ingay ng mga panauhin na nagmamadaling lumabas ay pinalitan ng mabigat na katahimikan ng pagbagsak ng isang imperyo. Sa gitna ng malawak na ballroom, nakatayo pa rin si Carmela. Ang kanyang emerald na gown ay bahagyang hinahampas ng hangin mula sa bukana ng pinto. Ang bawat kalamnan sa kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag, tila isang puno na nakaligtas sa pinakamalakas na bagyo. Renato Montoya, Elena Ruiz, sumama kayo sa amin ng matiwasay para sa mga katanungan tungkol sa mga dokumentong inihain laban sa inyo. Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol na nagpatahimik sa huling hininga ng pag-asa ni Renato. Lumapit si Renato kay Carmela. Ang kanyang muka ay hindi na makikilala dahil sa tindi ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puot, at hindi makapaniwalang ang babaeng itinuring niyang lumpo ang siyang nagpabagsak sa kanya. You think you've won, Carmela? Ang akala mo ba ay magiging masaya ka pagkatapos nito? Wala kang kwentang asawa. Pinagtaksilan mo ako sa harap ng lahat. Sigaw ni Renato. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang leeg ni Carmela. Ngunit bago pa man madampi ang maruming kamay ni Renato sa balat ni Carmela, isang matibay na bisig ang humarang sa kanya. Si Victor Salazar ay humakbang sa harap ni Carmela. Ang kanyang tindig ay puno ng seguridad at panangga. Don't you dare touch her, Renato. Tapos na ang panahon ng pananakit mo sa kanya. Ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata niya, bawat gamot na pilit mong ipinainom, ay babayaran mo sa likod ng rehas. Yang malamig at baritonong boses ni Victor ay tila isang pader na hindi matitibag. Dahan-dahang kinuha ni Victor ang kanyang sariling tuxedo jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Carmela. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang yakap na nagpatahimik sa nanginginig na diwa ng babae. Tumingin si Carmela kay Victor at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang uri ng paghanga at pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Ito ang kilig na nagmumula sa rurok ng kaligtasan. Ang pakiramdam na, sa wakas, may isang taong handang tumayo sa harap niya laban sa buong mundo. Sa isang sulok, si Elena ay tila isang basang sisiw na nakaluhod sa sahig. Ang perlas na kwintas ni Carmela
ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Ngunit ngayon ay tila ba ito ay isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. Ate, ate sorry. Please, huwag mo akong ipakulong. Si Renato ang nag-utos sa lahat. Napilitan lang ako dahil mahal ko siya. Pagmamakaawa ni Elena habang pilit na inaabot ang laylayan ng gown ni Carmela. Ang bawat hikbi ni Elena ay tila isang marahas na tunog ng pagguho ng kanyang sariling dangal. Tumingin si Carmela sa kanyang kapatid nang may matinding pighati. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng mga alaalang nagkadurog-durog. Ang kwintas na yan, Elena. Iyan ang huling alaala ni Mama. Isinuot mo yan habang pinaplano niyo ang kamatayan ko. Ang sakit ay hindi nagmumula sa pagnanakaw mo sa asawa ko, kundi sa pagpatay mo sa tiwala ng kaisa-isang kapatid mo. Sa isang mabilis ngunit marang pagkilos, binawi ni Carmela ang kwintas mula sa leeg ni Elena. Ang bawat butil ng perlas ay tila humihinga muli sa palad ng tunay na may-ari. Habang kinakaladkad si Renato at Elena, palabas ng mansyon, narinig ang marahas na pagpihit ng mga posas, isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng kanilang kalayaan. Ang huling tingin ni Renato ay puno ng sumpa. Ngunit si Carmela ay hindi na lumingon. Ang kanyang atensyon ay nakatuon na sa hinaharap. Carmela, let's go! Masyado nang mahaba ang gabing ito para sa'yo at sa baby mo. Mahinahong paanyaya ni Victor habang inaalok ang kanyang braso. Nang lumabas sila ng mansyon, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humaplos sa mukha ni Carmela. Tumingin siya sa kalangitan kung saan ang mga bituin ay unti-unti nang naglalaho para bigyang daan ang bukang liwayway. Naramdaman niya ang marahang pintig sa kanyang sinapupunan, isang paalala na ang katarungang nakuha niya ay para sa bagong buhay na kanyang dinadala. Victor, salamat! Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Bulong ni Carmela habang bahagyang sumasandal sa balikat ng abogado. I will always be here, Carmela. Sabi ko sa'yo, hinding-hindi kita bibitawan. Sagot ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot-tanaw, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumibol. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay tila isang himig ng pag-asa, isang pangako na sa kabila ng lahat ng pait at pagtataksil, mayroong isang uri ng pag-ibig na kayang maghilom ng kahit na anong sugat. Ngunit habang papalayo ang sasakyan sa mansyong naging bilangguan niya, isang huling tanong ang nananatili sa puso ni Carmela. Ang katarungan ba ay sapat na upang mabura ang lahat ng selyo ng pighati sa kanyang kaluluwa? O ang tunay na paghihilom ay magsisimula lamang sa sandaling matutunan niyang patawarin ang kanyang sarili sa pagpili sa maling tao? Ang sikat ng araw ay marahang humahalik sa mga bintana ng mansyong Montoya, ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay tila mas malinis, mas payapa, at wala nang dalang pait. Sa loob ng malawak na sala, ang bawat gamit na dati ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap, ay muling nabalot ng katahimikan, isang katahimikan na hindi na nakakasakal, kundi puno ng pag-asa. Nakatayo si Carmela sa gitna ng silid, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang kanyang silyang gulong. Ang kanyang mga binti, bagamat may bahagya pang panginginig, ay matatag nang nakatapak sa sahig na dati ay naging bilangguan niya. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa kusina na sinundan ng pamilyar na amoy ng mainit na tsokolate at pandesal. Lumabas si Yaya Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan na tila ba nabawasan ng 10 taon ang kanyang edad mula nang muli siyang ibalik ni Carmela sa mansyon. Walang mga salitang lumabas sa kanilang mga labi, tanging ang mahigpit na yakap na nagpapakita ng lahat ng pasasalamat at pagmamahal na namamagitan sa kanila. Ang bawat haplos ni Yaya Rosa sa buhok ni Carmela ay tila isang gamot na tuluyang nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan. Anak,
Handa na ang sasakyan. Hinihintay ka na ni Attorney Victor sa opisina para sa unang board meeting mo bilang nag-iisang chairman. Wika ni Yaya Rosa nang may pagmamalaki. Tumango si Carmela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Bago lumabas, dumaan siya sa harap ng malaking salamin sa pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Hindi na ang babaeng maputla at talunan, kundi isang babaeng muling nabuo mula sa mga piraso ng kanyang sariling pagkawasak. Ang kwintas na perlas ng kanyang ina ay muling nakapulupot sa kanyang leeg. Ang bawat butil nito ay tila nagbibigay ng lakas na hindi matitibag ng anumang bagyo. Pagdating sa opisina ng Montoya Group, ang bawat empleyado ay tumayo at nagbigay ng masiglang palakpakan. Ang tunog ng kanilang pagbati ay tila isang himig ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Sa dulo ng mahabang mesa sa boardroom, nakatayo si Victor Salazar. Nakasuot ito ng kanyang pamilyar na barong. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinapanood ang pagpasok ni Carmela. Ang bawat hakbang ni Carmela ay tila isang deklarasyon ng kanyang kapangyarihan at kalayaan. Matapos ang pulong, naiwan ang dalawa sa malawak na opisina ni Carmela. Ang tanawin ng lungsod mula sa mataas na bintana ay tila isang paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng kanyang tadhana. Lumapit si Victor sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na aircon ng silid. "You did it, Carmela. I knew you could." Mahinahong wika ni Victor habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Carmela. Sa pagkakataong ito, ang hawak ni Victor ay wala ng halong kaba o panganib. Ito ay isang pagdampi na puno ng katapatan at isang uri ng pag-ibig na matagal nang naghihintay ng tamang panahon. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Victor. Salamat sa pagiging mga paa ko noong hindi ko pa kayang tumayo. Salamat sa pagiging boses ko noong wala akong lakas na sumigaw. Tugon ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Victor. Nilalanghap ang amoy nito na tila isang kanlungan ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit mula kay Renato at ang pagtataksil ni Elena ay tila mga aninong tuluyan nang nilamon ng liwanag. Naramdaman ni Carmela ang marahas ngunit masayang sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Hinawakan ni Victor ang kanyang tiyan nang may kasamang labis na pag-iingat at pagmamahal. Ang munting buhay na ito ay ang simbolo ng kanyang tagumpay, ang bunga ng kanyang katatagan. Sa ilalim ng dapit hapon, ang dalawa ay nanatiling nakatayo sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting paglabas ng mga bituin. "Ano na ang susunod para sa atin, Carmela?" Tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na hindi kailanman mapapako. Huminga ng malalim si Carmela. Isang buntong hininga na puno ng laya. Isang bagong simula, Victor. Isang buhay na wala ng takot, wala ng kasinungalingan. Isang buhay na puno ng pag-ibig na totoo. Ngunit habang tinitingnan niya ang kalangitan, isang huling tanong ang dumaan sa kanyang isipan. Tila isang marahang bulong ng hangin. Sapat na ba ang tagumpay na ito upang tuluyang ibaon ang galit? O ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa sandaling ang huling bakas ng anino ni Renato ay tuluyan ng maglaho sa kanyang alaala para bigyang daan ang lalaking nasa tabi niya ngayon? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panibagong simula. Ngunit hanggang kailan kaya mananatiling payapa ang dagat bago muling dumating ang mga alon ng bukas? Lumipas ang ilang taon na tila isang panaginip na dahan-dahang nagkakaroon ng kulay at buhay. Sa isang malawak na dalampasigan sa Palawan, kung saan ang asul na dagat ay nakikipaglaro sa maputing buhangin, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot, kundi puno ng musika ng kalikasan. Ang bawat paghalik ng mga alon sa pampang ay tila isang marahang haplos ng tadhana, nagbubura sa bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraan. Nakatayo si Carmela Montoya
Sa beranda ng kanilang rest house, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang kanyang mga binti ay matatag na nakatapak sa lupa. Wala nang kahit anong bakas ng panghihina, kundi ang lakas ng isang babaeng dumaan sa apoy at muling nabuo. Sa di kalayuan, naririnig niya ang masayang tawanan ng isang maliit na bata. Si Gabriel, ang kanyang anak na lalaki, na ngayon ay 3 taong gulang na, ay masayang tumatakbo sa buhanginan habang hinahabol ang mga maliliit na alimango. Ang bawat hakbang ng bata ay tila isang himala para kay Carmela, isang paalala na ang buhay ay laging may paraan upang bumangon muli. Kasunod ng bata ay si Victor Salazar na hindi kailanman lumayo sa kanilang tabi. Ang anyo ni Victor ay puno ng kalinga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang binubuhat ang bata at inilalagay sa kanyang mga balikat. Lumapit ang dalawa kay Carmela. Ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang pisngi habang hinahalikan siya nito ay tila isang basbas na nagpapatunay na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay sulit. "Mommy, look, I caught a shell for you." Ang masayang sigaw ng bata habang ipinapakita ang isang maliit at kumikinang na kabibe. Ngumiti si Carmela, isang ngangiting hindi na umaabot lamang sa kanyang mga labi, kundi nananatili sa kanyang mga mata. Kinuha ni Victor ang kamay ni Carmela at maingat itong pinisil. "Napakatahimik ng gabi, hindi ba?" Mahinahong wika ni Victor. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na nagbibigay ng seguridad sa puso ni Carmela. "Sabi ko naman sa iyo, Carmela, darating ang araw na ang tanging luhang dadaloy sa mga mata mo ay ang luha ng kaligayahan." Tumango si Carmela at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Victor. "Alam mo, Victor, nitong mga nakaraang araw, naisip ko sina Renato at Elena. Nabalitaan ko na tinanggihan ang huling apil ni Renato at mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Si Elena naman, balita ko ay unti-unti nang nawawala sa katinoan sa loob ng pasilidad." Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. "Dati, akala ko ay hinding-hindi ko sila mapapatawad. Akala ko ay habang buhay akong mabubuhay sa galit. At ngayon?" Tanong ni Victor habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Carmela. "Ngayon, napagtanto ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko." Tugon ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagpili sa maling tao. Pinatawad ko na ang nakaraan dahil kung hindi dahil sa mga sugat na yon, hindi ko matatagpuan ang tunay na lakas ko. At higit sa lahat, hindi kita matatagpuan. Wala na ang galit, Victor. Ang tanging natira ay ang pasasalamat na nakatayo ako rito ngayon kasama niyo." Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang panalangin na tinataangay ng hangin patungo sa malawak na karagatan. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng isang pusong payapa. Ang mansyon na dati ay naging bilangguan ay ibinenta na niya at ang pera ay ginamit upang magtayo ng isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng bauhan ite at domestic abuse. Ang Montoya Group ay patuloy na lumalago sa ilalim ng kanyang pamumuno, isang kumpanyang hindi na lamang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa integridad at pagtulong. Habang unti-unting lumalalim ang gabi at lumalabas ang mga bituin, naramdaman ni Carmela ang init ng yakap ni Victor mula sa likuran. Isang yakap na hindi nagtatangkang kumontrol, kundi isang yakap na nangangakong laging aalalay. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ngayon ay hindi na tila isang bagyong sumisira, kundi isang dapit hapong nagbibigay ng pahinga. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang mga peklat o sa kung gaano siya kadalas nadapa, kundi sa kanyang kakayahang muling buuin ang sarili mula sa abo ng pagtataksil.
Ang bawat sugat ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga medalya ng isang mandirigmang natutong magmahal muli ng mas malalim at mas totoo. Nang dahan-dahang pumasok ang pamilya sa loob ng kanilang tahanan, ang tunog ng pagsasara ng pinto ay hindi na isang hudyat ng pagkakakulong, kundi isang pagyakap sa kaligtasan at pagmamahal. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ng kanilang pagsasama ay nanatiling nagniningning, isang patunay na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang bukang liwayway ay palaging dumarating para sa mga pusong hindi sumusuko sa pag-asa.